Kumpleto, ah. Praise the Lord. Kumpleto. Pero may kulang. Ako nga po pala, magandang hapon. Ako nga po pala si Pastora Ninette Beatriz Doña Ganda Ambi. Halata ba? Praise the Lord. Alele, parang nininervyos ako sa inyo. Alam niyo, pampalis ko na nervyos, magpapakanta ako. Alam ba ng music team? Asan yung music team? Dali. Baka magbago isip ko. Alam niyo po ba yung kantang ang buhay ko kay Kristo? Ano ba buhay mo kay Kristo? Ayan, yan ang tanong eh. Ano ba buhay mo kay Kristo? Alam niyo ha, sigurado kayo, pag hindi niyo alam, pabababain ko kayo dyan. Sige kayo. Sige nga. May lyrics ka, kuya. Teka. Ayoko na mabagal, gusto ko mabilis. 1, 2, 3, go! Yahoo! Ready! Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Maganda ng maganda, mabuti ng mabuti, masaya ng masaya ang buhay ko. Sabay-sabay! Paangat ng paangat, mayaman ng mayaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, mabuti ng mabuti, masaya ng masaya ang buhay ko. Sabay-sabay! Paangat ng paangat, mayaman ng mayaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng maganda, mabuti ng mabuti, masaya ng masaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, mayaman ng mayaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Sige, kumuha ka muna ng partner. Amen. Isayaw mo siya ng cha-cha. Sabihin mo sa kanya, ang buhay mo kay Kristo. Ang buhay mo kay Kristo. Ang buhay mo kay Kristo ay ganito. Ang buhay mo kay Kristo. Ang buhay mo kay Kristo. Ang buhay mo kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, mabuti ng mabuti, masaya ng masaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, mayaman ng mayaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito.
buhay ko kay Kristo ay ganito. Sino ba song leader? Bakit tinapos mo? Ako ang dapat masunod, hindi ikaw. Ready? Yung ending. Ganda ng paganda, mabuti ng mabuti, masaya ng masaya buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo ay... Oh, late ka. Dapat ka gumanon ako doon ka palang gagal. Ang buhay ko kay Kristo nanangalian ka ba? Parang hindi nanangalian. Ano ba buhay nyo kay Kristo? Lalo na ngayong pandemic. Ang buhay ko kay Kristo pag nag-end, kailangan pumorma ka. Yung formang mayaman. Okay ba yan? Ang buhay ko kay Kristo ready? Ganito! Itong mga to talagang ano eh. Nag-tights ba kayo? Karamihan na nasa music team, hindi nagta-tights. Kaya dapat binabasa mo, pastora, yung sobre. Requirements, lagay ang pangalan. Tama? Ah, tatawa-tawa ka dyan. Praise God, thank you ah. Pasensya na. Mamaya uli. Praise the Lord. Grabe na to. Sabihin mo sa katabi mo, grabe. Sabihin mo sa katabi mo, deklarahan mo muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapatid, kausapin mo, delikado magsalitang walang kausap. Sabihin mo sa kanya, kapatid, ang buhay mo at ang buhay ko, pag nasa Diyos, pag nagpapatuloy sa Diyos, pabuti ng pabuti, palakas ng palakas, paangat ng paangat, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Ulitin mo yung payaman. Payaman ng payaman. Paapoy ng paapoy. Sa paglilingkod sa Diyos. Para kanino kaya lahat yon? Wala na masabi. Para kanino yon? No, sabihin mo sa katabi mo, sa akin yun. Ikaw ang nagdeklara, tabi mo, sabi mo sa Diyos. Hindi na kailangan ng Diyos yun. Ikaw ang nangangailangan. Para kanino lahat yung dineklara mo na yan? Sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka, akin yun. Amen? Kaya wag kayong magsabing akin yun. Yung bata nga, pag kinuha mo yung pagkain niya, inagaw mo, halimbawa candy, lollipop. Ano sasabihin sa'yo? Akin to.
Hindi naman tinuruan ng magulang na maging maramot yun. Bakit? Naka-install na sa puso ng mga bata yan eh. Yung kanilang rights, yung kanilang authority. Amen. Na kanila yun. Kanino uli yung pagbabalang na banggit kanina? Galit kayo? Sabi mo, akin yun. Yan, inaano ko lang kayo. Alam niyo kung bakit natin kailangan sabihin akin yun? Sabi na kasi ng Numbers 14:28, sabi ng Diyos, habang ako'y nabubuhay, ang Diyos hindi naman namamatay. Habang ako'y nabubuhay, yung maririnig ko sa'yo, yun ang gagawin ko sa'yo. Narinig ng Diyos sa'yo, paganda ka ng paganda, payaman ka ng payaman, paapoy ka ng paapoy. Pangyayari yan sa buhay mo. And also Mark 11:22 says, hello, sabi doon Diyos sa atin, alam nyo, gagawin niya yung maririnig niya sa atin. Palakpak na malakas kay Lord. Magkasunod yung payaman ng payaman at paapoy ng paapoy. Balansi ho tayo. Mayaman ka nga, nanlalamig ka naman. Wala naman yung apoy sa buhay mo. Kailangan balanse. Meron ka na, nag-aapoy ka pa. Kasi kapag nawala yung... Sige, palakpak kay Lord. Kasi kapag nawala yung apoy, wala na, lagi ka na lang nasa Divisoria. Sa mall. Hello? Kaya yung mga nag-aapoy, balanse. Yung mayaman na, nag-aapoy pa. Sino kaya yung mga yon? Mark 11:23, you shall have whatsoever you say it. Makakamtan mo kung ano ang sinasabi mo. Sinasabi mo, nag-aapoy ka. Sinasabi mo, payaman ka ng payaman. Mangyayari yan sa buhay mo. Sige nga, tumayo ka. Kumamay ka muna ng 5 katao. Sabi mo, hoy, mangyayari lahat sa akin yan. Ilan ang sinabi ko? Pag lumampas ang 5, balik uli sa una. Dapat marunong tayong makinig sa instruction. Amen. Kung mamay ka naman ng 7 katao, banggitin mo yung pangalan mo. Sabihin mo sa kanya, yayaman ako. Mabuti pa yung nandito kumikilos. Yung nandito, ayaw kumalaw. Ano kaya, may problema kayo? Marami may problema yung taga rito eh. Alam niyo, ang kailangan lang po, sunod. Amen? May kapangyarihan sa pagsunod. Amen? Kaya nga sabi, 2 dito sa lupa, magkaisa. Pahihintulot ng Diyos. Amen? Higit pa sa 2 yung sinabi mo. Tiyak, sigurado, mangyayari sa buhay mo. Praise God. Sige, wag na kayo umupo. Buksan niyo muna dyan sa PowerPoint. The power and blessings of the first fruit. Basahin lang natin ating foundation in Scripture sa Proverbs 3 verse 9 and 10. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Verse 10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Ang Diyos magpala sa kanyang salita. Manalangin tayo, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Bigyan mo ito ng buhay at kapangyarihan at mangusap ka po sa amin. Maamin kami sa iyo that apart from you, Lord, we can do nothing. And it's not our might, Lord, nor by power, but by you, Holy Spirit, sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. Salamat sa bukas na kalangitan. Salamat sa Espiritu ng pagsamba na pinaranas mo sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabing malakas na.
Amen. Palakpak kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, makakaupo ka na. Nagpakilala na naman ako sa inyo eh. Ulitin ko ulit, ang ganda kasi pakinggan. Ako nga po pala si Pastora Nenette Beatriz Doña Ganda Ambi. Dalawa ho pangalan ko eh. Bakit naging dalawa? Yung Nenette po pang local. Yung Beatriz pang international. Nalaman ko na ang Beatriz pala ang pangalan ko. Kasi nung araw, hindi naman masyadong kailangan ng birth certificate eh. Baptismal lang sa simbahan, okay na. Eh nung kumuha ko ng birth certificate, dahil magpapa-interview ako sa going to America, nalaman ko na ang pangalan ko pala ay Beatriz. Sabi ko sa nanay ko, Nay, ba't di mo naman sinabing Beatriz ang pangalan ko? Hindi sa anong palayaw ko ay Bea. O kaya Trixie, para sexy. Eto na, dumating na po yung interview ko. Punta ako ng embassy. Ninervous ako. Ganun pala yung pagka first time mo. Pagharap sa consul, sabi sa akin ng consul, Hello Beatrice, how are you? Alam niyo, hindi ako kumikibo. Tanong niyo kung bakit. I forgot my name. Nalimutan ko na Beatrice nga pala ang pangalan ko. Nasanay ako ng Nenette. Inulit-uli, nahalata yata ng consul na ninenervyos ako. Sabi niya, Hello Beatrice, how are you? Do you hear me? Oh yes, I hear you. Latang ninenervyos. Nung nanenervyos na ako, alam niyo, binanatan ako ng ganitong tanong. Sabi niya, Give me the 12 names of disciples. Alam niyo, sa nervyos ko, na-quote ko yung table of contents. Matthew, Mark, Luke, John. Munti ko na masabi, Revelation. Grabe, sa nervyos ko. Pero alam niyo, sabi ng consul, very good. Wala ding alam. So si Nenette na Beatriz, nakarating ng Amerika, na ang baong English ay yes or no, true or false. Before I'm bad, now I'm good. So ito na si Beatriz, nagpunta ng Amerika. Ang bawang English, yun lang. Hello? Pero alam niyo, bago ako makampunta ng Amerika at bago ako interviewin sa consul, nagtanong muna ako sa Diyos eh. Sabi ko, Lord, ako ba yung makakapunta ng Amerika? Sabihin mo lang para hindi ako mag-backslide. Kasi may kilala akong pastora. Huwag niyo na akong tanungin kung sino yun. Pero kung pipilitin niyo ako, pakainin niyo ako. May nabalitaan kasi akong pastora, nung in-interview, na-deny, nag-backslide ng 3 Sunday. 3 Sunday lang naman. Nahiya eh, kasi marami nang nagbigay ng pamasahe. Kaya nagtanong ako sa Lord, ako ba yung makakapasa? Sabihin mo lang, para hindi ako mag-backslide ng ilang linggo. Pagbukas ko ng Bible, nabasa ko sa Genesis chapter 12, si Abraham ang kinakausap, pero parang ako. Sabi dun, Go to the land, I will show you. Sabi ko, Yes, Lord, I'll go to America. Kaya pagharap sa consul, ayun, ninenervous, pati pangalan, nalimutan ko. Pagkakalooban ng Diyos sa isang bagay, mangyayari at mangyayari. Kaya marami na tayong bansang napuntahan. Nakarating na tayo sa Israel 2 times, sa Japan, all the time, at iba-iba pang mga bansa. Biyaya po ng Diyos yun, kahit ang baon mong English, yes or no, true or false. Hello, hindi tinitignan yun. Basta kalooban ng Diyos ang isang bagay at susunod mo yung gusto niya sa buhay mo, mangyayari at mangyayari. Amen. Okay, punta na tayo sa ating topic. Binasa na naman natin ang ating foundation in Scripture. The power and blessings of
the first fruits. Sino na nakapagbigay ng first fruit? Hello? Sino na na-apply ito? Yung mga nagtaas ng kamay, taas ang kamay. Ibig sabihin, marami pang hindi. Baba, pwede pa kayong humabol. Kasi hindi pa tapos ang January. Bakit kaya pagdating sa ganitong hina ng amen? So the power, yan, wala tuloy. The power and blessings of the first fruits. May kapangyarihan at pagpapala ang first fruits. Pag sinabing first fruits, hindi po ito fruit salad. Baka akala nyo kasi, meron ako nabalitaan nung tinuro yung first fruits. Kinalinggo na dumating lahat, yung buong stage puno ng prutas. Hindi ho yun. Hello, so mapapag-aralan ho natin yan. Hindi ho yan yung literal na prutas, mansanas, ubas. Hindi ho yan. Pero kami every first Sunday of the month, may mga miyembro kami na nagdadala ng prutas. Naalay nila yun doon sa stage. Amen. Sino dito gusto malaman yon? The power and blessings of the first fruits. Pag nalaman mo to, buong taon mo, sagot ka ng Diyos. Kahit sa kabila ng pandemic. Mas lalo nating dapat i-apply ngayon ito. Alam niyo bakit? Kasi mayroong 4 na krisis na nangyayari ngayon. Ano yung unang krisis? Ano? Maraming nawalan ng trabaho. Hello? Financial. Pangalawang krisis. Health crisis. Una, financial crisis. Marami nawalan ng trabaho. Walang kita, lalo na kapag wala kang ganun-ganun. Pag hindi ka na swab test, hindi ka pwedeng pumasok. So, financial crisis. Pangalawa, health crisis. Marami nakakasakit. Pero actually, lagnat lang naman yan, trangkaso. Tuwing darating naman talaga ang January, malamig lang naman talaga. Hello, hindi yan Omicron o Omicron. Hello. Ano pa? Pangatlo. Financial crisis, health crisis, mental crisis, maraming nai-stress, at maraming nagpapakamatay. Hello. Pang-apat na crisis, spiritual crisis. Bakit? Marami nang hindi dumadalo. Nung una, nasanay sa online, sa Zoom. Nanonood kunwari, pero kumakain. Tapos naka-short lang, hindi nahihiya. Hello, painom-inom pa ng kape habang nangangaral si pastor. Tapos nung lumuwag na, ayaw na. Nasanay na. So marami ngayon, baksak ang spiritual na buhay at maraming churches ang nagsara. Praise God, kayo hindi kayo nagsara. Inilaban ang pananampalataya. Kami po, biyaya ng Diyos, kung hindi kami binigyan ng church building ni Lord, malamang wala rin kami service. Bakit? Katabi namin ng City Hall. Lagot kami kay Mayor. Buti na lang 2019, sakto. Nakalipat kami ng church. Binigyan kami ng church building. Doon talaga dating ko doon. Alam ng Diyos ang mangyayari. Kaya, paglipat namin, pagpasok ng 2020, ayun na, nag-start na. Kung hindi, saan kaya kami pupulutin? Pero sa ganda kong ito, hindi nila ako mapupulot. Biro lang. Hello? Kaya biyaya ng Diyos yung mga meron church building, may mga ganitong tagong-tago. I pray and declare, magkakaroon ka na ng sariling church building. Yes! Hindi namin kaya, pero biyaya ng Diyos. Posible magkaroon kami ng church building Wala naman kaming ipon. Pero ang Diyos napakarami. Napakayaman ni Lord. Amen. So the power and blessings of the first fruit.
Binasa natin kanina yung ating foundation scripture, honor the Lord with thy substance and with, nakaguhit yan, the first fruits of all thine increase. First fruits, yan po nakalagay dyan. No? Parangalan natin ang Diyos. Pag sinabing substance, mga dumarating sa atin, mga biyaya ng Diyos sa atin, and with the first fruits of all thine increase. Mamaya, matuklasan pa natin yan. Ang kasunod, sabi ng verse 10, so shall thy barns. Pag sinabing barns, mga lalagyan mo yan. Lalagyan mo, pitaka mo, bolt mo, wallet mo. Sino kaya may mga wallet dito? Hallelujah. Sabi doon, be filled. Pupunuin, be filled with plenty. And thy presses shall burst out with new wine. Laging puno yan. Hindi yan mawawalan. Kapag ikaw ay talaga namang nag-a-apply nito, buong taon mo ng 2022, masaganang buhay ang mararanasan mo. Hindi ka maapektuhan ng nangyayari ngayon na pandemic. Proven na po sa amin eh. Many years na po namin itong ina-apply. At kahit kailan, hindi ako nagdildil ng asin. Hello, naalala ko nung kinasal kami. Sabi ko sa asawa ko, handa ka ba magdildil ng asin? Alam mo, sagot ng asawa ko, oo naman. Basta yung asin, may manok, may baboy, may baka, may isda. Talaga naman di kami nagdildil ng asin. Hello, yung asin nilalagay namin doon sa mga mga pagkain. Amen. At yung mga nag-a-apply nito, lalo na yung giver, nagbibigay pati ng kanyang tithes and offering. Sabi ko, lalo na nagbibigay ng kanilang tithes and offering, pagpapalain ng Diyos! Pag gumanon ako, sumalo kayo, ha? Hindi yung, Merong isang preacher, sabi niya, the Lord will bless our meeting tonight. Nung pagkabanggit niya ng the Lord will bless our meeting tonight, yung mga tao nagtayuan. Alam niyo, ang ginawa ng mga tao, naglundagan ng ganoon. Sinalo yung word na bless tonight. Woo! Tapos sabay, woohoo! Bagay ba? Sabi ng preacher sa nag-host, why are they like that? Alam mo sabi ng host? Because they believe that behind the word is a miracle. Behind the word. May himala sa bawat salita. Kaya pag nangangaral ang pastor nyo dito, yung mga salita niya, bantayan nyo. Dapat pastor, may basket ka dyan. Tinataniman yan. Hello? Behind the word is a miracle. Second, they believe also that faith without work is dead. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya kapag sinabi ng preacher, tumayo ka, sabihin mo sa 5 katao, akin yun, akin yun, akin yun, kailangan sundin mo. Sapagkat patay ang pananampalatayang walang gawa. Pangatlo, they also believe that the anointing is not taught. Anointing is caught. Tagalogin ko, baka hindi nyo naintindihan. Naniniwala din sila ng anointing hindi na ituturo, ang anointing sinasala! Kanino kaya yun? Tumayo ka, kumamay ka ng 3 katao, sabi mo, ay, akin yun. Sabi ng isa, oy, anyon, anyon. Ibig sa akin yung kanyon na. Bantayan nyo lang po yung mga salitang nire-release ko dito dahil naniniwala ako may nangyayari. Dahil ang salita ng Diyos hindi babalik sa Kanya na walang nangyari, bagkus magpapalain lahat ng sinuguan nito. So yun na po, no? Uwi na ako. First fruits blessings. Ano ba ang blessing ng first fruits? Number 1, increase. Sabi mo, increase. Sino dito gusto niyan increase? Yung mga nagtatrabaho dito, sino gusto na increase? Pag
Pag sinabi increase, provision, oh. Supply. Amen. Yung po yung first fruits blessing. Merong increase na nagaganap. Sa trabaho mo, sa work mo, may supply. Alam nyo, nung last Friday, may revival night kami, meron kami mga manggagawa na nag-testify. Ang sweldo niya ng isang buwan, halimbawa, sa Pure Gold siya nagtatrabaho, ang sweldo niya palagay ng 10,000 a month, ha? Sabi ng Diyos sa kanya, mag-resign ka kasi may extra, work through online, may client sila. Sabi ng Diyos sa kanya, mag-resign ka sa Pure Gold. Mag-focus ka dyan sa trabaho mo online, may kliyente kayo. Alam nyo, yung sweldo niya ng isang buwan, sweldo niya lang ng isang linggo doon sa bagong trabaho niya. Sabi niya, praise God. At ngayon, naging regular na kagad siya. Bakit? Kasi nagbibigay ng first fruit eh. So first fruits blessings, number 1 is increase. Sabi mo, increase! Come to me! Lakas nyo, increase! Come to me! Now! In Jesus' name. So hindi mapuputol yung supply, provision sa buhay mo, sa pamilya mo. Number 2, field. Everybody say field. Pag sinabing field, fulfilled. Grabe, no? Ano nakalagay dyan? Being complete. Laging kompleto, walang kulang. Sa lahat ng kailangan mo, ang Diyos ang siyang nagbibigay nito. Amen. Filled ka, fulfilled ang buhay mo. Hindi yung parang, di ba yung mga mukha ngayon ng tao, parang Biyernes Santo, kasi kulang-kulang eh. Paano kung pagkakasyahin to? Ang lalakas pa naman lumamon ng mga anak ko. Ang lakas pa naman lumamon ng mga full-time dito. Ay, hindi. Cancel. Fulfilled. Dideklara ko yung mga pagkainan ng bawat pamilya, pati ng church ito. Laging puno ng pagkain. Ano pa? Plenty. Everybody say plenty. Pag sinabing plenty, abundance. Masaganang buhay. Prosperity. Hello? Magkakaroon tayo ng kasaganaan ng buhay. Dahil pangako yan ni Jesus sa John 10:10. Si Jesus napunta rito sa lupa para magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Hindi siya napunta rito sa lupa para paghirapin ka. Hello? Kahit may pandemic pa, iba ka. Sabi mo, iba ka. Iba ako. Amen. So plenty, abundance, prosperity. Ano pa, karugtong? Medyo mahaba pa to. Burst out. Pag sinabi burst out, nag-overflow. Nag-explode. Umaapaw. Kaya nga sabi ng Psalms 23, my cup overflow. Hello? Laging nag-overflow. Hindi sapat. Kundi laging tuloy-tuloy na blessing sa buhay mo, sa pamilya mo. Ano pa yung first fruit blessings? New wine. Pag sinabing new wine, hindi po yun yung alak ha. Bibili kayo ng alak dito. Hindi yun. Pag sinabing new wine, special favor. Special favor. Kailangan natin yan ng pabor. Give us special favor sa mga unbelievers. Give us special favor, Lord God, sa mga naninita sa amin. Ako araw-araw pray ko, Lord, give us special favor sa kapitbahay namin dito sa Creek Drive. Kahit marinig kami nagsasayawan, nagrarakrakan. Hello? May pabor kami. Amen. Walang maninita sa amin. Amen. Dati wala kaming parking. Ang parking namin sa Walter Mart. Pero dahil nakaka-pray, alam nyo, nagkaroon kami special favor sa may-ari ng lupa, ng parking lot. Ngayon, amin na yun. Ano kayo? Dati pahirapan ng parking eh. Talagang pupunta pa talaga dun sa sa Walter Mart eh. Pero ngayon, nagagamit na namin yun. Kaya lang, sabi ko doon sa mga tao, ang may sasakyan, 50 pesos. Para may bayad din naman, may token. Ang motorsiklo, 25 pesos. Ang walang sasakyan, 100 pesos. Bakit ko sinasabi yun? Para magkaroon na sila ng sasakyan. Kaya pag nagtatanim sila, sayang si Pastor Jerry sana ng 11 kasi
11 seed. Alam niyo, pag tanim nilang ganyan, gumaganon sila. Nagda-drive. Hello, gesture, nagda-drive. Hello. Ano ibig sabihin? Para lang magkaroon ng sasakyan. Alam niyo, necessity na ngayon ng sasakyan. Kasi hindi kasi sisitahin pag may sasakyan ka. Hello? Kaya magkakaroon ka ng sasakyan. May sasakyan ka na? O, magkakaroon ka ng sasakyan. Ngayong taong ito. Tanggapin mo sa espiritu mo. Palakpak na malakas kay Lord. Next. First fruits in Hebrew, word bikurim. Everybody say bikurim. Hindi ho yung biko, ha? Yung pagkain, ha? Bikurim. Literally means promise to come, and there is one who never breaks his promise, and that is God. Amen. Pangako na parating. At ang number 1 ng hako, walang iba kundi ang Diyos. Pag sinabi ng hari, hindi mababali. Kaya kung may pangako kang pinangahawakan, pangako ng Diyos, angkinin mo yon, tiyak, sigurado, mangyayari sa buhay mo. Amen. Kaya magbasa-basa ho tayo ng Bible. Gawitan nyo yung Biblia nyo. Kayo, hindi na nagbabasa ng Biblia ngayon kasi marandanan. Tapos ang Bible nasa cellphone. No? Hindi katulad ng panahon namin. Pastora, hindi kami mabubuhay ng walang Bible. Mayabang pa kami bitbitin yun. Hello? Iyabang pa namin nun. May dala kami notebook, ballpen. Lahat na nagtutur, sinusulat na. Ngayon, nga. Nakaganon na lang. Naka-record. Pipicturan na lang. Napakasarap ng buhay ninyo. Grabe kayo. Pag hindi pa kayo naglingkod dyan sa Diyos, wala na kayong kahirap-hirap sa buhay. Hindi katulad ng panahon namin. Tapos, absent ka pa. Kasi, pastora, pandemic, bawal. Anong bawal? Pero sa mall, walang bawal. Panay ang mall nyo, wala namang pambili. Grabe. Matindi itong mga tao dito. Palibhasa, malapit sa lahat ng bilihan. Okay? Sa Hebrews 12 verse 23, sabi po dyan, pakiangat na anak. Hebrews 12:23, nandyan, karugtong yan, atras mo lang. Umalis ka na sa biko, kanina ka pa kumakain. Ano ba yan? Ayaw umalis sa biko. Baka yun lang ang nakuha niya, pastor. Tuloy-tuloy lang. Pagkatapos ng bikurim, Hebrews 12:23, bakit nandyan ka na agad? Basahin ko ha. Nawala? Sabi sa'yo yan, ano pinagagagawa ng mga media na yan eh. Minsan yung mga media, hindi mo alam kung nag-worship ba yan o ano. O yan, tingnan mo, nandyan naman pala. Kasi alam niyo kung bakit nalilate siya? May nag-text. Hindi ginagampanan yung tungkulin. Ayan. Ano, nahalata, ano? Kaya ako, yung mga media ko, nandun sila sa mesa nino. Hoy, anong pinaggagawa nyo dyan, ha? Kunwari kayo, puspos kayo, pero puspos kayo ng kain dyan. May baon pa yan, mga chichirya. Kunwari, pagod na pagod dyan. Baka hindi na ako imbitahan dito. Hebrews 12:23. Sabi dyan, you have come to the assembly of God's firstborn children, whose name are written in heaven. Basahin nyo nga, sige, lakas nyo. You have come to God Himself, who is the judge over all things. You have come to the spirits of righteous ones in heaven, who have now been made perfect. Yan. Sino dito ang mga panganay? Taas ang kamay ng mga panganay. Yung mga panganay daw, pala utos yan eh. Di ba totoo naman?
Andyan na lang pakiabot nga. Firstborn, bakit ba ako nagkaganito dito? Firstborn children whose names are written. Pero yung mga panganay, nakaritin, nakasulat pala ang pangalan nyo sa langit. Dapat po yung mga panganay, alam niyo yung mga panganay, first fruit din po yan. Amen. Hindi yung utos kayo ng utos. Sino naman dito yung mga bunso? Mga bunso, sip-sip yan eh. Lagi na lang nakadikit kay mami. Kay mama. Ma, gusto ko niya. Gusto ko na. Pero kawawa ka kay panganay. Ma, inaktan ako ni kuya. So, yung mga firstborn children, kailangan din po inaalay natin sila sa Diyos. Taon-taon. Yeah. Kasi, mga ano yan eh. First fruit din yan. Ang asawa ko, si Pastor Jerry, panganay po yan. Kaya inalay siya, binigay siya ng Diyos. Ay, binigay siya ng mama niya sa Diyos. Pero yung papa niya, sabi niya, binigay kita sa Diyos, hindi kita binigay kay Ninette. Galit na galit sa akin. Yung biyanan kong lalaki, sa Diyos kita binigay, hindi kay Ninette. Kasalanan ko ba nagandahan siya sa akin? Grabe. Next. Kaya mga panganay po, alam niyo po, mga panganay dapat naglilingkod sa Diyos. Amen. Huwag niyo sayangin pagkapanganay po ninyo. Ako, kahit hindi ako panganay, para akong panganay eh. Kasi lahat all around. Lalo yung mga babae all around, ano? Pastora, wala talagang ganun talaga ang buhay natin mga babae. Magaganda. Sample natin, nagbigay ng first fruit. Si Cain at Abel. Cain and Abel gave their first fruits to God. And God honored the first fruits of Abel. Tingnan natin sa Genesis chapter 4, verse 1 to 5. Basa. Now Adam had sexual relations with his wife Eve, and she became pregnant. When she gave birth to Cain, she said, with the Lord's help, I have produced a man. Next. Later, she gave birth to his brother and named him Abel. When they grew up, Abel became a shepherd while Cain cultivated the ground. When it was time for the harvest, yung panahon na ng harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Bantayan niyo yung word na yan, Verse 4, Abel also brought a gift, the best portions of the firstborn lamb from his flock. The Lord accepted Abel and his gift. But he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry and he looked dejected. Balik mo dun sa number 3 ba yun? When it was time for the harvest, panahon na ng harvest, alam niyo, itong magkapatid na ito, naturuan po ito ng kanilang mga magulang. Si Adan at saka si Eva. Tinuruan sila paano mag-alay ng burnt offering sa Lord. Tingnan niyo, si Cain presented some. Pag sinabing some, pili. Some lang. Yung, ito, iaalay ko. Ito, hindi. Diba? Some of his crops as a gift to the Lord. While, next, Abel also brought a gift. Tingnan niyo naman kay Abel. A gift, the best. Sabihin, the best. Pinaka-the best na yun. Best portions of the firstborn lambs from his flock. Ano ginawa ng Diyos? The Lord accepted Abel and his gift. Bakit tinanggap ng Diyos yung kay Abel? Pinili niya yung pinakamaganda, walang kapintasan, walang tungis, walang kulubot, firstborn, panganay, bagong silang pa lang marahil. Yun ang pinili niya para ihandog
sa Diyos. Samantalang itong si Cain, Sam lang. Ano nangyari kay Cain? May pangalan ba ditong Cain? Wala naman ano. Tuloy-tuloy mo lang. Verse 5, verse 6. But he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry and he looked dejected. Alam naman natin sitwasyon na nangyari kay Cain. Naging lagalag siya. Sabi niya, mamamatay ako, baka mapatay. Hindi ka nga mamamatay. Sinong papatay sa'yo? Sila ay madadali. Matindi yung curse na natanggap ni Cain. Kaya pag ikaw nagbigay ng first fruit, siguraduhin mo, the best yung ibibigay mo sa Diyos. Palakpak sa Lord. Amen. Sample pa rin natin dito si King David. Si King David, nag-insist siya na bilhin niya yung lupa ni Arauna. Alam niyo naman siguro yung kwento sa 2 Kings 24 verse 24 to 25. But the king replied to Arauna, "No, I insist on buying it, for I will not present burnt offering that cost me nothing." Sa ibang translation, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Kasi sabi ni Arauna, hindi, malari, sige po, ito na po yung lupa sa inyo na po, ito na rin po yung paghandog. No. Ayoko ng libre. Hello? Gusto ko, mag-aalay ako yung pinagpaguran ko, yung namuhunan ako. Hello? Namuhunan siya. Bakit? Nagkaroon kasi ng salot nung panahon niya. Tuloy mo yung karugtong, anak. Verse 25. Sabi doon, David built an altar there to the Lord and sacrificed burnt offerings and peace offerings. And the Lord answered his prayer for the land, and the plague on Israel was stopped. Gusto mo matigil itong virus na ito? Gusto niyo matigil itong pandemic na ito? Gusto niyo matigil itong kahirapan na ito sa loob ng isang taon na 2022 para matigil yan? Give. Give your first fruit to the Lord. Tumigil, nung nag-alay si David. Hindi nga lang natin na-elaborate siya kung ilan yung mga binigay niya, inalay niya. Nung lumang tipa, pag nag-alay sila, si Solomon nga, ilang libong toro, libong baka. Amen. Ngayon na, nasa lata na corned beef. Tuloy. The first word and provision that God declares to Adam and Eve, yung word na, be fruitful and multiply. Yun yung unang salita at provision na diniklara ng Diyos sa tao, kay Adan at kay Eva. Be fruitful. Nandun yung word na fruitful. And multiply. Then God said, "Look, I have given you every seed bearing plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food." Hello? So ang sabi diyan, ang Diyos ang nagbigay ng every seed bearing, binhi o buto para itanim. Hello? Hindi sinabi, kaya sabi ng Diyos kay Adan at sa tao, sabi niya, makakain niyo lahat ng bunga ng punong yan, maliban dun sa isang punong yon. Bakit pinagbawal ng Diyos sa huwag galawin yung punong yon na nakaalam ng mabuti at masama? Alam niyo bakit? That is the first tree. First fruit tree. Kaya hindi pinagalaw ng Diyos. Kaso, nasulsulan ni Satanas. Hello? Kaya yung iba dyan, nasusulsulan. Huwag mong bigay yung first fruit mo. Sayang, wala kang panggastos sa isang buwan. Nasusulsulan ka ba? Nabubulungan ka ba ngayon? Sabihin mo sa katabi, in Jesus' name! Hello, wag tayong magpabulong. Sabi diyan, seed-bearing plant. Ibinigay yung buto para itanim. Makinig. Ibinigay yung buto para itanim, hindi para kainin. Meron kasi iba, pati buto kinain eh. Kapag kinain mo buto, wala ka ng pantanim. Kaya yung mga nagtanim dito, hello, hindi nila kinain. Pagpapalain ng Diyos! Amen! Huwag mong kakainin yung buto.
Iba kinakain pati buto, kaya tuloy wala nang maitanim eh. Andiyan pa ba kayo? Yan. Mabait naman pala mga taga rito. Alam niyo ba, lumaki akong Blooming Treat? Malapit dito bahay namin. Kami may-ari ng asyenda. Asyenda. Asyenda Blooming Treat. Sa Texon. Diyan lang sa tabi-tabi. Tignan nyo naman to. Meron din pong covenant of the first fruits. Kaya kapag tayo po yung nagbibigay ng first fruit, nakikipag-covenant ka sa Diyos. Hello, kapag sinabing pag may covenant ka sa Diyos, sagot ka ng Diyos. Amen? Next. Ano sabi ng Nehemiah 10, verse 35 to 36? Basahin natin. We promise to bring, dapat sabay-sabay kasi kayo yung magbibigay ng first fruit. Ready, go! We promise to bring the first part of every harvest to the Lord's temple, year after year, whether it be a crop from the soil or from our fruit tree. Sandali lang ha. Balik mo dun, anak. Balik. Sabi dun, the first part of every harvest, saan dadalhin? To the Lord's temple. Asan ang templo nyo? Saan? DTG, Manila. Okay. Ang sabi dyan, year after year. Ibig sabihin, yearly. Taon-taon. Hindi nagbigay ka ng isang taon, ngayon hindi ka na magbibigay. Hello, malinaw ha? Hindi ako nagsabi niyan. O next. We agree. Sabay-sabay ulit. We agree to give God our oldest sons and the firstborn of all herds and flocks and prescribe in the law. We will present them to the priests who minister in the temple of God. Malinaw, Firstborn, mga panganay, mga herds, kasi noon, ganyan ang kabuhayan. Hello, kanino ipipresent? Hindi ho sa pare ng Catholic. Priest kasi, nakalagay. Pag sinabing priest, yun yung man of God, yung lingkod ng Diyos, yung pastor nyo, yung pinaka-senior pastor nyo. We will present them to the priest who minister in the temple of our God. Next. Basa uli. We promise together not to neglect the temple of our God. Meron pa ba? Isa pa? Then the Lord said, ito naman kay Moses, sige, basa, tuloy. Give the following instructions to the people of Israel. When you enter the land I am giving you, and your harvest its first crops, bring the priests a bundle of grain from the first cutting of your grain harvest. Kanino uli dadalhin? Kanino? Sino pagbibigyan? Baka naman pati yung mga assistant. Hindi ho sa assistant. Sa senior pastor. Malinaw. Okay, next. On the day after the Sabbath, the priest will lift it up before the Lord so it may be accepted on your behalf. Kaya pag binigay nyo sa Kanya, itataas niya yon sa Panginoon at ito'y magiging katanggap-tanggap. Palakpak natin sa Lord. Nasaan ako? Sa priest. Priest ka ba? Verse 14, may 14 pa pala. Verse 12. On that same day, you must sacrifice a 1-year-old male lamb with no defect as a burnt offering to the Lord. Yun po yung kanilang tradisyon. Verse 13. Do not eat any bread or roasted grain. Basa naman, lakasan nyo, breast kernels on that day until you bring this offering to your God. This is a permanent law for you, and it must be to observe from generation to generation wherever you live. Sabihin, generation to generation. Kaya hindi nyo po pwedeng Old Testament. Generation to generation. Diyos, ano ganun yan eh? Amen? May karugtong pa, anak. Verse, Leviticus naman. Basa uli. When you harvest the crops of your land, do not harvest the grain along the edges of your fields, and do not pick up what the harvest has dropped.
Leave it for the poor and the foreigners living among you. I am the Lord your God. Kasi pagka nag-aani na sila, yung mga nalaglag, hindi na nila kinukuha, pinababayaan na yun sa mga mahihirap. Kaya ako pag nalaglagan ng barya, hindi ko na pinupulot yan. May pupulot na iba to. Iyan nakalagay eh. Pati ba naman piso, 25 lang, pupulutin mo pa. Paubaya mo sa mahihirap. Napagpala mo pa sila. Amen. Next. God's command to the first fruit. Basa. Next. For 7 days, the bread and it must be made without yeast. Sige tuloy. Annually at the appointed time in early spring, in the month of Abib. Medyo may katuruan pa dyan. For that is the anniversary of your departure from Egypt. Kasi niligtas sila ng Diyos. Inalis sila sa Egypt. Nilagay na sila sa lupang pangako. Amen. Tayo rin, dadalhin ng Diyos sa lupang pangako. Ano sabi dyan? Yung may guhit. No one may appear before me without an offering. None shall appear before me, says the Lord. None shall appear before me empty-handed. May dala ka ba dyan? Dala mo ba yung tithes and offering mo? Oh. Dapat lagi kayong may dala. Kasi pagka dumalo kayo, huwag niyong isipin na walan kayo. Alam niyo bakit? Lalo kang pagpapalain ng Diyos. Next. Sana tayo. Verse 16. Second, celebrate the festival of harvest when you bring the first crops of your harvest. Finally, celebrate the festival of the final harvest at the end of the harvest season when you have harvested all the crops from your fields. 17. And these 3 times each year, every man in Israel must appear before the sovereign, the Lord. Kaya si Pastor Glenn na bahala dyan every year. Next, itong gusto kong bigandiin. Promise of the Lord's blessings, first crops, first fruits. Nakalagay po yan sa Exodus 23, verse 20 to 31. Sa Tagalog, maganda rin. Okay. Lahat ng i-declare ko dito at babasahin natin dyan sa promise of the Lord's blessing, first crops, first fruits. Taniman niyo. Number 1. Basa. See, I am sending an angel before you. Pag ikaw pala ikaw ay talagang practices ng first fruit. Yan o. Sabi niya, see, nakikita mo? I am sending you an angel before you. Magpapadala ako na anghel sa'yo. Ibig sabihin, pag may angel ka, bantay, sarado ka ng anghel ng Diyos. Kanino kayang angel yun? Kanino kayang angel yun? Naniniwala ka ba may katabi kang anghel sa katabi mo? Hello? Kalabitin mo. Angel. Angel. Alam niyo ba pwedeng utusan ng angel? Yung angel mo? Angels of the Lord, dalhin yung blessing ka! Hindi nyo kasi inuutusan mga anghel nyo, kaya nagtatabaan. Hindi na tuloy makagalaw. Nirayuma na. Kaya utusan nyo mga anghel nyo. Dali ng blessing nyo. Pangalawang blessing ng first fruits. Protect you on your journey. Puprotektahan ka ng Diyos sa iyong journey, sa mga lakad mo. Amen. Iingatan ka ng Panginoon. Amen. Walang disgrasyang magaganap at walang magkakasakit. Third, lead you safely. Oy, mag-amen kayo ng malakas. Lead you safely. Matindi, no? God will lead you safely. Sabi ng verse 20. Amen? Number 4. I have prepared for you. Merong inihanda ang Diyos sa'yo. Sino naniniwala ngayon 2022, merong malaking inihanda ang Diyos sa'yo? Sino kaya yon?
Pwede ba tumayo ka, kumamay ka ng 7 katao, sabi mo, oy, ako yon. Number 5, I will be an enemy to your enemies. Ako magiging kaaway ng mga kaaway mo. O hindi yung katabi mo, kaaway mo, ha? Walang iba kundi si Satanas sa kanya mga alipores. Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Amen. Siya ang magiging kaaway. Hindi tayo. Amen. Ang kamay ng Diyos nakaganyan. Kaya nga nakaganon. No? Number 6, I will oppose those who oppose you. Ganda nun, no? Siya mag-u-oppose sa mga nag-u-oppose, yung mga nanliliit, nanlalait sa iyo. Hello? He will oppose those who oppose you. Eh, naku, magaling ka kaganon ng kamay ng Diyos sa iyo. Number 7. Ito maganda, nagugutom tuloy ako. I will bless you with food and water. Punta tayo sa La Fiesta. Yan o, I will bless you food and water. Pagpapalain kita ng matindi. Kasi tubig nung araw napakalaga. Eh ngayon, praise God, mararanasan natin ito. Food and water. Kaya nga sabi ng Psalms 23, I am preparing a table before you in the presence of thine enemies. Kanino kayang hapagkainan yun? Kanino kayang lamesa yun? Kanino kayang lamesa yun? Pwede bang tumayo ka? Sabihin mo sa 7 katao, oy, lamesa namin yun. Grabe. Akala nyo ang pagkain ay pagpasko lang at bagong taon? No way! Alam niyo kung kailan nga nagkaroon ng pandemic, doon kami nakabili ng napakalaking refrigerator. Hindi ko alam saan ko isasaksak yung mga laman. Pag hindi ko maubos, dali sa church. Ang dami ko rin full time eh. Ang lalaki ng bituka eh. Ang lalim. Hello? Talagang hindi ka mawawalan. Kung kailan pandemic, nakabili ko ng panibagong refrigerator. Laki ng aparador. Kung kailan pandemic last year, nakabili ko ng supa. Sa All Homes ba yun? Pinakamura pa yun. 60,000. Sabi ko, pampira, doon niya talaga. Hallelujah. Hello? Dati ang sasakyan namin, bitik. Ano yung bitik? Bitikleta. Nilagyan ng asawa ko ng sidecar. Di nakasakay ang Reyna. Sa Balito kami nakatira no. Pag ba ganun yung sidecar, bababa ang Reyna, hintayin ko siya doon sa baba. Mami, maluglog ako, no? Nagkaroon kami ng sasakyan. Una, puro second hand. Ang hirap pala ng second hand, ditulak. Grabing glory, hallelujah. Nagkaroon kami ng brand new car. Alam niyo ba ano kami nagkaroon ng brand new car? Kakatawag. Crosswind come to me now in Jesus' name. For 3 months, tinaniman namin yun. Yung Crosswind, XUBI, limited edition, dumating. Noon pa yun, ha? Pag nakakita ako ng sasakyan na Crosswind, kahit hindi puti, tingin ko puti. Pinapauwi ko yun. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Uwi! Umuwi. Magaling eh. Minsan, may isang pastor, nandun sa isang parking sa SM, ginano niya yung isang sasakyan na gustong-gusto. Jesus name, magkakaroon ako ng ganyan. Dumating yung may-ari. Sabi niya, hoy, ano ginagawa mo sa sasakyan ko? Wala po, hinihimas ko lang. Gusto ko lang po magkaroon ng ganito. Pastor po ako. Pastor ka ba? Opo. Ito susi, sa'yo na lang. Mga gesture yan. Ako, mga gesture, tinatawag ko yung mga bagay na nakalagay naman sa Romans yan, calling those things which be not as though they were. Amen? Nagkaroon kami ng Crosswind. Siyempre, ilang taon na, binigay namin sa isang pastor. Dumating naman yung, Canyon Red.
Crosswind din ba yun? Oy. Ha? O, sportibo. Canyon Red. Pati sasakyan, nalimutan ko na yun. No? O, ilang years din. Binigay din man namin sa isang pastoral staff namin. Dumating naman yung MUX na kulay white. Bagay sa akin. Hello? Kakatanim. Alam niyo kung gusto niyo sasakyan, taniman niyo lang, taniman. Para sasakyan ko yan. Dumating! Hello? Last year, dumating na naman. MUX, kulay red. Kaya yung puti napunta sa anak ko. Ngayon may MUX red kami. Palakpak na malakas kay Lord. Huwag ka lang magsawang magtanim ng binhi para sa gusto mo. Name it. Amen. Alam niyo, may tanong 3 S eh. Sa langit, dito sa lupa may 3 S. SSS, Social Security System. Sa langit, meron ding 3 S. Gusto niyo malaman? Number 1 S, sow it. Second S, say it. Magsalita ka, anong gusto mong balik niya sa'yo? Sow it, say it, and you will see the result. Ganun lang. Tsaka yung pera kinakausap yan. Kaya nga may tao eh. Sabi na iba, buti pa yung pera, may tao, yung tao walang pera. Cancel. Kaya nga may tao yan, nakakarinig yan. Hindi nyo kinakausap eh. Oy, bumalik ka ha. Marami. Pero kung 20 lang, pang kurneto lang yan. Lakihan mo. Malaki babalik sa'yo. Kausapin nyo. Pastora, biblical ba yung pinagsasabi mo? Yes! Si Jesus na kinausap yung puno eh. Magmula ngayon, di ka na magbubunga. Di ka na okay na bukas, ang patay. Hanggang ugat. May pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Kaya yung lupa, kinakausap ko yun, yung lupa. O ikaw mag-produce ng pambayad sa'yo, ha? Huwag mong pahirapan. Pag nakakita kayo ng ibon na, tweet, 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 kausapin nyo, oy, pakideliver yung 10 million ko. In Jesus' name. May pakpak ang balita. May tenga ang lupa. Amen. Marami tayong gesture na dapat gawin. Hindi na, ganyan na lang kayo. Amen. 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 Hindi ka gumagalaw dyan. Kanina pa ako, matatapos na ako, hindi ka pa nagtatanim. Number 8. I will protect you from illness. Iingatan kita sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Lalo itong Omicron na to, yung COVID na to. Diyos mag-iingat sa'yo. Amen. Suob-suob lang yan kung inuubo ka. Inom-inom lang ng mga vitamin C. Hindi ka na dapat magpa-check up sa hospital. Sabi may COVID ka. Pag uwi mo, abo ka na. Ganun naman ang mundo eh. Kaya utakan lang din yan. So, ang Diyos ang mag-iingat sa atin pag Kristiyano ka. Number 9. There will be no miscarriage or infertility. Tama ta? Infertility in your land. Sabihin, walang makukunan sa inyo. Sino dito gusto magkaanak? Pero yung sobrang dami ng anak, pwede ba? Tama na. Kasi sa lumang tipan, kapag hindi ka nagkaanak, baog ka eh. Kakasumpa-sumpa ka eh. So there will be no miscarriage or infertility in your land. Next. Pag marami ng anak, tama na ha? Cut off. Next, number 10. I will give you long, full lives. Bibigyan kita ng mahabang buhay. Sino gusto ng ganyan? Ayaw pa nating mamatay. We will not die but live and declare the works of the Lord. Sabi ko, Lord, gusto maglingkod sa'yo. Gusto ko kasama ako sa rapture, hindi yung nauuna ako sa rapture. Gusto ko kasama ako sa rapture. Hello? So ang Diyos ang nagbibigay ng long life sa ating buhay. Pag giver ka ng first fruit, pag lagi ka nagbibigay, gagawin ng Diyos sa'yo yan. Number 11, I will make all your enemies turn and run.
Yan. Yung mga kaaway mo, naku, tatalikod yan sa'yo, tatakbo pa yan. Magmamadali pa yan. Amen? Bakit? Hindi na ikaw nakikita. Si Lord na nakikita sa buhay mo. Amen? Last na ba? 11? Hanggang 12 pala. 11 muna. I will make all your... number 12 na pala. Increase. Pag practitioner ka ng first fruit, laging may increase sa buhay mo. Amen? Next. I will fix your boundaries. Ayan, I will fix your boundaries. Sabihin ito, yung territory mo, God will enlarge, extend your territory. Hindi lang ito, Pastor. Marami ka pang mabubuksan na gawain. At maraming magiging pastor dito. Palakpak na malakas kay Lord. Number 14. I will hand over to you the people now living in the land. Pagkakatiwala sa iyo yung mga tao na nabubuhay ngayon dito. Amen? Kaya itong, anong lugar to? Manila. Sakupin mo na lang. Amen? Sakupin mo na lang. It will hand over to you. Bata ka pa. Amen? Next, 15. You will drive them out ahead of you. Yan. Talagang ikaw magpapalaya sa lahat ng gawa ng kaaway. Mga inaalihan ng mga demonyo, ikaw magpapalayas, hindi ikaw ang palalayasin. Merong iba siya luma, in Jesus' name! In Jesus' name! Layas! Ayaw mo lumayas? Ako lalayas. Hindi ganun. Hello. Number 16. The Lord will bless your homes. Pagpapalain ng Diyos ang bawat tahanan ng bawat isa. Amen. Yan, grabe, no? Sino gusto ng bahay at lupa? Ako rin gusto ko nun. Sabi ko, Lord, tapos na yung church building, bahay naman. Sasakyan, church, bahay naman. Gusto ko na nga mag-asawa, anak ko eh. Kilala niyo si Pastor Sang? Oh, grabe. Sabi ko, anak, mag-asawa ka na. Gusto ko na magkaapo. Alam niyo, sipag ng anak ko na yun. May church sa hawak yun. 7 years na ang church niya. Siya rin na nag-handle sa hapon. Tapos may church siya, outreach, for 7 years. Grabe, yung galing ko, at saka yung galing ng asawa ko, pinagsama sa kanya. Yung ganda ng boses ko, nakakuha niya. Nasa tiyan ko pa lang yun, tinatapatan ko na ng kaset. Nung araw kasi uso yung kaset eh. Kaya nung isinilang ko yun, may tono na ang boses. Uha! Uha! Grabe. Lasa ba yan? Okay, malapit na tayo. Next. Sabi ng Ezekiel chapter 44 verse 30, the first of the ripe fruits and all the gifts brought to the Lord will go to the priest. Inulit na naman, Diyos ko. Ano ba yan? The first batch of dough must also be given to the priest, so the Lord will bless your homes. May karugtong, no? Pag binigay, sabi doon, yung first, ibibigay natin. Tapos sabi doon, the Lord will bless your homes. Pag ibinigay natin ating first fruits, kasi siya mag-aalay sa Diyos nun eh, pagpapalain ng Diyos ang bawat tahanan ng bawat isa. Next. The first fruits should belong to the priest. Next. Kanino raw belong? Sa priest. Go to the priest in charge at the time and say to him, with this gift I acknowledge to the Lord your God, I have entered the land He swore to our ancestors He would give us. Kasi nung panahon na yan, sila palis na sa Egypt, papunta na sila sa lupang pangako. Naniniwala ba tayo? Malapit na tayo makarating sa ating lupang pangako. Ano yun? The rapture of the church. Palakpak ng malakas kay Lord.
Ezekiel 44 verse 29. Their food will come from the gifts that sacrifices brought to the temple by the people, the grain offering, sin offering, and the guilt offering, whatever anyone set apart for the Lord will belong to the priest. Sino yung priest? Lakas nyo. Jeremiah 31 verse 14. Mas maganda yan. Basahin natin mabuti. The priest will enjoy abundance. Kama. Ang mga lingkod ng Diyos mag-i-enjoy sa kasaganaan ng buhay. Pero may karugtong. Hindi sila lang. And my people, sino yung people na yun? Kayo, tayo. And my people will feast on my good gifts. Magpepiesta ang mga tao sa mabubuting kaloob ng Diyos sa kanila. So, ang mga lingkod ng Diyos, mag-enjoy sa dapat lang naman sa tagal na paglilingkod namin. Ano ba kayo? Gusto niyo ba, sasabihin namin, nangangaral dito. Pagpapalain kayo ng Diyos, tapos sasakot na sako, pastor niyo. Gusto niyo ba ganon? Buti nila, maganda magdala ng damit yan. Kinukuha na lang sa ganon. So the priest will enjoy abundance, pero yung tinay karugtong. And my people, kayo yun. People of God. People of God. Children of God. Yes. Will feast. Laging piyesta on my good gifts. Hindi lang gift may ese. Good gifts. I, the Lord, have spoken. Palakpak uli na malakas kay Lord. Dalawa na lang. Deuteronomy 26, verse 4. The priest will then take the basket from your hand and set it before the altar of the Lord your God. So sa kanila kasi ganun. Pero sa amin, every first Sunday of February, meron kami tinatawag na Festival of First Fruit. Lahat ng first fruit, igagano. Isasayaw, nasa isang basket na sarado, pero may bukas na isa. Kung hindi ka nagbigay ng first fruit, huwag kang makikisayaw, ha? Mayroong iba nakikisayaw, eh. The priest will then take the basket from your hand and set it before the altar of the Lord your God. Next. Last. Worship the Lord your God when honor Him with your first crops of your harvest. Palakpak na malakas kay Lord. Meron pa ba, anak? Last. Once you are a giver, taas ang kamay ng mga giver dito. Once you are a giver of first fruits, you will enjoy God's comprehensive insurance. Pambira, parang sasakyan na naka-comprehensive yan, naka-insured yan. Sa Diyos, meron din pala. You will enjoy God's comprehensive insurance. You are completely covered. Hindi, di ba sa mga sasakyan may ganyan? May comprehensive. Sino dito gusto niya maranasan niya yung 14 ba yun o 15? Taas ang kamay. Ng first fruits blessing. Ngayon ang tanong, saan ba kukunin ang first fruit, Pastora? Dumaan ang January 1. Yung unang natanggap mo ng January 1, first fruit yan. O, alalahanin mo na ngayon, baka ginastos mo. Isoli mo, hoy. May nag-bless. Sabi nga, may nag-bless January 1, 10,000. Sabi ni Pastor, ay, may 10,000. Tapos sabi, ay, first fruits. Ibig sabihin kasi unang araw ng taon. First fruits. O, ginawa namin, hindi namin ginastos. Hindi namin first fruit. So, lahat na natanggap mo ng January 1, that is first fruits. Kahit 20 pesos pa yan, kahit 100 pesos pa yan, o mas maganda, malaki, hindi yan sa'yo. Sa Diyos yan. Ano pa ang first fruit? Yung unang sweldo mo ng buwan ng January. Ano ba usually sahod ng mga nagtatrabaho? Katapusan? Kinsenas katapusan. First fruit yan. May linaw ba? Hindi naman po ito buwan-buwan. 1 beses lang sa isang taon. Yung unang sweldo mo ng buwan ng January, first fruits po yan.
Kaya kailangan iabot nyo sa inyong pastor, pagdating ng second Sunday or first Sunday ng February, kakaroon kayo ng Festival of First Fruits. Malinaw po ba? Unang natanggap mo ng January 1, unang sweldo mo ng January, 15 o katapusan, at baka akalain naman natin ang first fruit ay ganun lang. Kapag dumating ang buwan ng Marso at merong increase sa sweldo mo, halimbawa ang sweldo mo, ang natatanggap mo ay 20,000 talaga monthly ang sweldo mo, at in-increasean ka ng boss mo ng 5,000, yung 5,000 na yun ay first fruit. Kahit hindi January, ibigay mo. Kasi increase yun eh. Pero hindi buwan-buwan. Kung, halimbawa, nung March na yun, tinaasan ka ng sweldo, dinagdaga ng 5,000, yung 5,000, first fruits yun. Malinaw ba? Naintindihan niyo sinasabi ko? First fruits po yun. Kaya dumating pa siya ng April or May, first fruit po yun. Pero isang beses lang. Kung may nag-increase lang. Kung wala, okay lang. Mag-offering kayo. Pero, yung weekly life natin, every Sunday, dapat hindi ka tumitigil magtanim. At hindi ka tumitigil magtanggal ng yung tithes and offering. Palakpak kay Lord. Yung iba, pagdating sa tithes, naiihi. It's giving time. Kaya sabi ni Pastor, walang lalabas hanggat hindi nagta-tithes. O di bale, meron namang usher doon na nakalagay na basket doon sa CR. Kakanta-kanta pa yan. Giving time. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka't paglingkuran, hangad ng puso ka. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Giving time. Inawit pa rin yung kaya lang nabago lyrics. Mahal kita, O aking Panginoon. Ang tithes ko, di ko mo na ibibigay, kailangan ko pa. Baka sa isang linggo, makaluwag ako. Ibibigay ko na. Alam ko naman, Panginoon, mapagpatawad ka. I rebuke you. Hello, maging faithful tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Pati first fruit. Yung first fruit kasi once lang yan eh. Once a year. Pero yung tithes and offering, dapat regular po tayo nagbibigay. Amen, para hindi tayo magkulang. Amen, nakalagay naman po yan eh. Give your 10% sa kailangan ng templo. Amen. Mangangayayat ang mag-asawa pag hindi kayo nagbigay ng yung ikapo. Amen ba? Amen. So may natutunan po tayo? Sino dito magpa-practice na ng first fruits? Sino ibibigay dito ang kanyang first fruit itong katapusan ng January? Lord, yung nagtaas ng kamay, pagpalain mo. Now, saluhin mo in Jesus' name. Tayo tayong lahat. Music team, bago ko ibigay kay Pastor, okay na ba ang time ko? Uy, bilisan nyo ha, nagbigay na ba kayo ng tithes? Ha? Wala? Mamaya pa. Oo. Gusto ko lang mag-prophesy. Alam niyo yung katapatan. Katapatan mo. Alam niyo, ang Diyos tapat. Bali-baligtarin mo yung word na tapat, tapat pa rin. Dapat tapat tayo. Taas natin ang ating kamay, Lord. Salamat po sa mensaheng ito na binigay mo po sa amin. Kaya mong abitan ka namin ng iyong katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapanta. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay.
ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa sabihin natin sa Diyos, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Taas nyo lang ang inyong kamay, wala na pong aawit. Makinig po tayo sa mensahe ng Diyos sa atin through this prophetic song from the Lord. Sabi ng Diyos sa atin, katapatan ko sa inyo, aking mga anak, hindi nagbabago kahit na kailanman. Sa inyong buhay, sa iyong pamilya, ako ang Diyos na magpapala sa inyo. Maging tapat ka lang, aking anak, pagpapalain kita. Sabi ng Diyos sa atin, aking mga anak, huwag kayong matakot. Sasamahan ko kayo sa inyong lakbayin. Iingatan ko kayo, sasamahan ko kayo. Pagpapalain ko bawat pamilya nyo. Ako ang Diyos na tumawag, pumili sa inyo. Huwag kang matatakot. Anong man ang mangyari, hawak kong inyong buhay. Inihahanda ko kayo sa nalalapit kong pagdating. Mararanasan muna ninyo ang masaganang buhay. Ako ang Diyos na tumawag, pumili sa inyo. Isusupply kong lahat ng iyong kailangan, dahil ako'y mapagmahal. Pastor, sabi ng Diyos sa'yo, Pastor Glenn, bata ka pa'y tinawag na kita. Nung una ay ayaw mong sumunod sa akin, pero ngayon nakita kong yung puso, pusong mapagmahal sa tao. Kaya naman, aking mga anak, isusupply kong yung kailangan. Lahat ng gagawin ninyo'y sasamahan ko. Ako ang siyang magsusupply. Nakita ko ang paa mo, binibigyan ng Diyos ng pakpak. Ililipat ka katulad ng isang agila. Marami ka pang aakayin at tuturuan. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Pagpapalain kong iglesyang ito, dahil ako ang Diyos na kakampi mo. Sasamahan ko kayo. Come on, lift up our hands to the Lord.
I see many angels in this place. Taas mo lang ang iyong kamay. Nakakita ko ng maraming susi. Susi ng sasakyan. Be ready. Receive now in your spirit. Yakarabakandarabasyandalalahay. Yanderibiyando siyandedi. Yeah. Urabahay arabahay. Lahat ng manggagawa ni Pastor, lumapit sa likuran niya. Leadership lang daw. Maraming manggagawa. Tinawag ko kayo para suportahan ang lingkod ko. Sasamahan niyo siya sa lakbaying ito. Huwag kayong matatakot. Sasamahan ko rin kayo. Kung paanong pagpapalain ko siya, pagpapalain ko rin kayo. Maging tapat lamang kayo sa paglilingkod sa akin. Akong sagot sa inyo. Thank you, Jesus. Lord, I pray blessings after blessings sa mga leadership niya. Hurabasakaya siyandalalaha. Nakakita ko ng napakalaking church building. Thank you, Jesus. Nakakita rin ako ng napakaraming kamay na gagamitin ng Diyos para ibigay yung pangarap ng lingkod ng Diyos na ito. Lord, salamat po sa burden para sa mga tao, Lord. Alagaan mo ang tao. Sabi ng Diyos, babayaran kita. Ako ang magbabayad sa iyo sa lahat ng pagpapagal ninyo. Hindi mo mararanasan ang tagutom. Mararanasan mo ang kasaganaan ng buhay kasama ng mga leadership at ng mga miyembro. Habang ikaw ay nagpa-practice ng mga bagay na kalugod-lugod sa akin, i-bless ko ang buhay mo, i-bless ko ang pamilya mo. Salamat po, Lord, ng marami. In Jesus' name. For the last time, sing this song, katapatan mo.